Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa Weather Pinas. Ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang panibagong bagyong tinatawag po ngayong Bagyong Gardo ay nakapasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ang Bagyong Gardo ay meron pong lokasyon na 1,455 kilometers east of extreme northern Luzon. Bilang isang tropical storm, ang panibagong Bagyong Gardo, tinataglay po ang hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour. At meron itong pagbugso naman na 105 kilometers per hour. May pagkilos naman po pa northwestward sa bilis na 45 kilometers per hour. Kung mapapansin ho ninyo, masyadong mabilis ang pagkilos ng Bagyong Gardo. Samantalang ito naman pong Bagyong Francisco ay malapit na ring lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang pinakalokasyon naman ng Typhoon Francisco, Bagyong Francisco, 575 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Medyo humina ito sa 95 kilometers per hour at may pagbugso naman na 115 kilometers per hour. May pagkilos pa northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ngayon, ang pinaka main focus natin dito, ang direksyon po ng panibagong bagyong tinatawag na Gardo. Sa inilabas po ng Pag-asa na tinatawag natin na forecast track and intensity ng Bagyong Gardo, ito ay saglit lang napapasok sa ating Philippine Area of Responsibility at lalabas din sa ating bansa sa Friday ho, June 26, sa ganapon na alas 8 ng gabi. At pwedeng mas mapaaga pa yan dahil mabilis ang sirkulasyon at pagkilos po ng Bagyong Gardo. Ang Bagyong Gardo ho, no, panibagong bagyo, hindi ho ito nakikitang lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category na bagyo. Kaya kung mapapansin ho ninyo, kahit malakas ang Typhoon Francisco, yung kasunod niya hindi po ganun kalakas. At bukod dyan sa dalawang bagyo na yan, ay apektado rin po ang malaking bahagi ng ating bansa na tinatawag natin na southwest monsoon. Ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon, meron tayong inaasahan po na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Batanes, sa may Bataan at Zambales. Bukas naman ho ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa may Zambales at sa may Bataan area. Uulit ko mga kababayan ang Bagyong Gardo, panibagong bagyo, hindi ito maglalandfall sa ating Philippine landmass. Pero pwede po itong magbigay ng masamang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa kung bababaho ng konti ang kanyang sirkulasyon. Sa atin naman tinatawag na forecast weather condition, sa area pa rin po ng Zambales, sa parte ng Bataan, Occidental Mindoro, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan dyan sa bandang hapon at palagian na huyan. Dahil huyan sa tinatawag natin na enhanced o mas lumalakas na habagat dahil sa Bagyong Francisco. Ayan, nakikita nyo naman yung mga kulay-kulay blue na yan na may dilaw at pula. Yan po ang enhanced o mas lumalakas na habagat. Sa parte naman po ng Batanes, sa may Babuyan Island, dyan sa area ng extreme Northern Luzon, hanggang ngayon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang nararanasan dahil po sa Bagyong Francisco. Ang Bagyong Francisco, bagamat naging super typhoon, hindi naman nagbigay ng matinding pinsala sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa parte naman po ng Metro Manila, dyan po sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa may Calabarzon, Western Visayas, the rest po ng Cagayan Valley, the rest ng Central Luzon, the rest ng Mimaropa ay patuloy na makakaranas ng cloudy skies lalo sa hapon at may mga scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa habagat o enhanced southwest monsoon. Yun ay dahil sa pagpapalakas ng Bagyong Francisco dito sa habagat. Kaya naman kung makikita ho ninyo, etong ating minomonitor na panibagong Bagyong Gardo, eto ho ay pampitong bagyo na. Ayun po 2026. Bagamat kung ikukumpara nyo, etong Bagyong Gardo sa Bagyong Francisco, mas maliit etong Bagyong Gardo. Pero ang tsansa nito o mga senaryo na pwedeng mangyari ay may posibilidad na palakasin ito ng habagat o southwest monsoon.
Fully developed na kasi at nagsisirculate na at patuloy nagpapaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman pag umikot ang sirkulasyon ng hangin ng habagat malapit dito sa panibagong bagyo, magkakaroon o posibleng magkaroon po ng tinatawag natin ng paghatak o pagbaba ng direksyon ng bagyong Gardo. Pero doon sa ating tinatawag na advanced weather forecast, doon sa tropical cyclone threat potential, hindi naman ito nakikitaan ng mas mataas na tsansa na maglalandfall sa ating kaulapan, no? O sa ating kalupaan. Kung ang Bagyong Francisco nga po mas malapit sa ating Philippine landmass, hindi nagbigay ng mga pag-ulan, itong panibagong bagyo ay mas lalong hindi magkakaroon ng mas direktang epekto. Ngayon, ang nararanasan mga pag-uulan dyan po sa parte ng Metro Manila, ilang bahagi po ng Visayas at Mindanao dahil po yan sa habagat. At ang mga lugar lamang na apektado ng Bagyong Francisco, dyan ay banda sa may Batanes area, dyan sa extreme northern Luzon. At sa ngayon, kinakailangan maging handa at maging alerto tayo, lalo sa hapon. Ugaliin ho magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan. Yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, mag-ingat po tayong lahat.